open siya. Ako unang-unang bumili ng unit siguro. Ang kausap ko pa noon yung tatay ni Brad Josel, si Balbas. Brad Opo. Balbas. Si kapatid Diba? ng may-ari. Kaso bigla siya namatay. Napunta kay Caroro, kay Jerry Caroro. Adcons. Building 2, ako unang-unang bumili noon. Natatandaan ko. Kaya noong 2000, nasa apalit na kami permanent. Parang ang kilala ko tayo, kaya hindi ko matanda. Kapitbahay ko kasi sila, di ba? Opo, kilala Building ko kami. Yung asawa nyo, kilala ako at saka ng mga anak ninyo. Kasi yung misis kong pinakamatagal na Central Division Secretary dyan, panahon pa ni Brad Boy Di Malanta, panahon ni Robert Soriano, panahon ni Robert Barredo. Siya ang secretary. Kilala siya dyan sa Central kasi sa kanya nagpapagawa ng ID yung mga lahat ng kapatid pumupunta sa unit namin sa Building 2. Kapitbahay ko sila, Sis Becky Kanya. Kilala mo yun, no? Anak ni Nanay Corazon. Kapitbahay ko yun, kaya alam ko lahat ng baho niya, pati sila doon. Kinukwento niya sa akin yun kung gaano buhay niya nung araw. Si Robert Naboa, nakadikit ko yan. Kasi inuutangan niya ako. Di ba, dalawa siya ni Sis Jane, Angeles ng taga-utang. Oo. Inuutangan nila kami, hinahanap ako ng utang niya. Pati si Willie Santiago, yung biyanan niya, nakadikit ko yan dahil kay Robert Naboa. Matagal ako dyan, kilala ko lahat yan. Kilala. Pinag-initan ako dyan eh. Alam mo ba yon, di ba? Alam ko yon, pinag-initan po kayo. Ang naririnig kayo doon, Kapulong, ano daw po kayo? Mataas daw po ang ihi nyo, mayabang daw po kayo, etc. etc. Hindi, kasi ako bro, ako naging ugali ko na. Hindi ako dumidikit sa mga yan, sa mga manggagawa, hindi ako dumidikit. Kasi nga kilala ko sila, alam mo kasi nasa Marulas pa lang ako, alam ko na yung diskarte ng mga yan. 'Di ba? Na kapag may proposal yung lalo si Daniel Rason, may proposal, tapos nagtanong ka, sasabihin sa iba na diwa mo. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Saka alam mo ba na, nung araw pa lang, duda na ako dyan kay Daniel Rason eh. Nung bagong anib pa lang kami noong 1990. Kasi ito yung magte-texto si Temi, si Resty Reyes, si Baking, si Sunny Catan. Tuwing nagte-texto yun, di ba, pagpasalamat, una sila. Minsan sila nagte-texto. Lagi nilang kinukwento yung buong sweldo ni Daniel Rason sa ABS-CBN. Binibigay buong buo, di ba? Sabi ko, bakit ganun? Kala ko ba pagtulong, di ba, dapat hindi malaman ng kaliwa yung ano sa kanan. Di ba? Bakit alam ng mga KNP, yung pagbibigay ng buong, sabi ko, either na pinakikita niya o kinukwento niya. Di ba? Tapos pangalawa, nung umalis si Brad Eddie, di ba lahat ng gawain, kinwestiyon namin yun. Lahat ng gawain nakasunod sa kanya. Libreng sakay ni Kuya, clinic ni Kuya, legal department ni Kuya. Di ba? Law center ni Kuya. O law center ni Kuya. Kinwestiyon namin niya. Alam mo, kasi dyan nasa central ako, dalawang manggagawa lang pinagkakatiwalaan ko dyan. Pag may problema ako kila Resty Reyes, kila Mel Magdaraog, ang kinakausap ko lang dyan, either si Bradislao Soriano, kaya si Brad Boy Di Malanta. Actually, ako nagsumbong sa kanya noon eh. Sabi ko, Brad Boy, ba't ganyan? Ba't pumapayag kayo na lahat ng pangalan ng gawain, nakasunod yung pangalan niya? Hindi ba nawala yon? Oo. Siya nagsumbong noon. Pinarating niya kay Brad Elio. Nasa Brazil na kasi Brad Elio. Tapos, meron pang isa sa TV. Di ba, meron siyang pinakikita na aksyon ni Kuya. Natatandaan mo yun? Parang breaking news. Lahat ng ginawa niyang kabutihan, pinakikita, nire-replay. Aksyon ni Kuya, di ba? Yes. Sabi ko, napakawalang yan. Ito, sobrang paimbabaw. Pati yun, sinumbong namin. Di ba nawala yun? Opo. Yun, nawala yun. Okay, masaya bro. Mas masaya pa nga naka-exit eh. Kumusta po ngayon yung buhay ninyo bilang exiter? Totoo po ba yung sinasabi nilang pinananakot nilang mapapahamak kayo? Ngayon bro, yung lokal kasi ng Bagbagin bro, sa kapatid ko yon. Yung may-ari nun ng kapatid ko. Dito sa lokal ng Bagbagin may Kawayan. Yung mga, ayoko na sana sabihin eh, yung mga TV doon, yung aircon, ako nag-donate lahat. Diba? Noong araw, ako bumili. Ngayon kahapon, sinabi ng misis ko, nasira raw yung isang TV, yung Panasonic na flat screen. Ngayon humihingi sa akin. Sabi ko, ba't hindi kayo humingi kay Daniel? Abulin na ayuda sa mga pulis, milyon-milyon yun. Tapos, di ba? Sa akin kayo hihingi. Di ba? Ano kayo? Sabi ko, ang kapal ng mukha nung panayang ayuda sa mga pulis. Alam mo ba, Brad, may kukwento ako sa iyo. Hi! Feeling drained lately?
Parang lahat ng ginagawa mo, walang nangyayari. Maybe it is not failure. Maybe it is life testing how bad you really want it. At if ang akala mong ending, yun pala ang simula. Hindi mo kailangan sumuko. Kailangan mo lang ng tamang mindset, tamang gabay, at tamang sistema. Kausapin mo yung taong makakatulong mag-ayos ng next step mo. Huwag mong hintayin yung perfect time. Gawin mo siyang perfect moment ngayon. Kaya kung gusto mong matutunan kung ano ang tamang system, comment system kung ready ka na, or click the link below. Baka ito na yung gabay na hinihintay mo. Please visit our website, exitersacademy.com, at mag-enroll sa online course para makatulong sa gawain. Salamat sa panonood. Okay, back to the video. Ako po ay naanig sa lokal ng Marulas, Valenzuela noong 1998. Oh. Apo. Sabay kami ng asawa ko. Pero nung nag-offer si Brad Ellie ng housing sa Apalit, kasi mahirap bumiyahe pa nun sa NLEX eh. Lubak-lubak pa NLEX nung araw na yun kasi hirap na hirap kami bumiyahe pag madaling araw. Nung open siya, ako unang-unang bumili ng unit siguro. Ang kausap ko pa nun yung tatay ni Brad Josel, si Balbas, Brad Balbas. Opo. Si kapatid Diba? na Mayari. Kaso bigla siya namatay. Napunta kay Caroro, kay Jerry Caroro. Adcons. Building 2, ako unang-unang bumili nun. Natatandaan ko. Kaya noong 2000, nasa Apalit na kami permanent. Parang kilala ko tayo, kaya hindi ko matanda. Kapit-bahay ko kasi sila, di ba? Opo, kilala Building ko po kami. Yung asawa nyo, kilala ako at saka ng mga anak ninyo. Kasi yung misis kong pinakamatagal na Central Division Secretary dyan, panahon pa ni Brad Boy Di Malanta, panahon ni Robert Soriano, panahon ni Robert Barredo. Siya ang secretary. Kilala siya dyan sa Central kasi sa kanya nagpapagawa ng ID yung mga lahat ng kapatid pumupunta sa unit namin sa Building 2. Kapitbahay ko sila, Sis Becky Kanya. Kilala mo yun, no? Anak ni Nanay Corazon. Kapitbahay ko yun, kaya alam ko lahat ng baho niya, pati sila doon. Kinukuwento niya sa akin yun kung gaano buhay niya nung araw. Si Robert Naboa, nakadikit ko yan. Kasi inuutangan niya ako. Di ba, dalawa siya ni Sis Jane, Angeles ng taga-utang. Oo. Inuutangan nila kami. Hinahanap ako ng utang niya. Pati yung naging, ni Santiago, ni Brad, Willie Santiago, yung biyana niya, nakadikit ko yan dahil kay Robert Naboa. Brad, nakalimutan ko yung... Si Brad, ano pangalan nito? Yung matangkad. Yung matangkad. Si Brad Bal. Si Brad Bal Roque. Bal Roque, nakatira sa kabila. So, yung apartment ni Brad Ellie doon sa likod ng PNB. Matagal ako dyan. Kilala ko lahat yan. Pinag-initan ako dyan eh. Alam mo ba yon, di ba? Alam ko yon, pinag-initan po kayo. Ang naririnig kayo doon, Kapulong, ano daw po kayo? Mataas daw po ang ihi nyo, mayabang daw po kayo, etc. etc. Hindi, kasi ako bro, naging ugali ko na. Hindi ako dumidikit sa mga manggagawa, hindi ako dumidikit. Kasi nga kilala ko sila. Alam mo kasi nasa Marulas pa lang ako. Alam ko na yung diskarte ng mga yan. 'Di ba? Na kapag kami proposal yung lalo si Daniel Rason, may proposal, tapos nagtanong ka, sasabihin sa iba na diwa mo. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Saka alam mo ba na nung araw pa lang, duda na ako diyan kay Daniel Rason eh. Nung bagong anib pa lang kami noong 1990. Kasi ito yung magte-texto si Temi, si Resty Reyes, si Baking, si Sunny Catan. Tuwing nagte-text yun, di ba, pagpasalamat, una sila. Minsan sila nagte-texto. Lagi nilang kinukwento yung buong sweldo ni Daniel Rason sa ABS-CBN. Binibigay buong buo, di ba? Sabi ko, bakit ganun? Kala ko ba pagtulong, di ba, dapat hindi malaman ng kaliwa yung sa kanan. Di ba? Bakit alam ng mga KNP, yung pagbibigay ng buong, sabi ko, either na pinakikita niya o kinukwento niya. Di ba? Tapos pangalawa, nung umalis si Brad Ellie, di ba lahat ng gawain, kinwestiyon namin yun. Lahat ng gawain nakasunod sa kanya. Libreng sakay ni Kuya, clinic ni Kuya, legal department ni Kuya, di ba? Law center ni Kuya. O law center ni Kuya. Kinwestiyon namin niya, alam mo, kasi dyan nasa central ako, dalawang manggagawa lang pinagkakatiwalaan ko dyan. Pag may problema ako kila Resty Reyes, kila Mel Magdaraog, ang kinakausap ko lang dyan, either si Bradislao Soriano, kaya si Brad Boy Di Malanta.
Pinupuntahan ko siya ron sa unit niya sa harap. Yung harapan nung satellite. Diba, Oo. may siyang bakuran doon. Doon Opo. kami nagkakape. Kinukwento ko lahat ng sama ng loob ko. Actually, ako nagsumbong sa kanya noon eh. Sabi ko, Brad Boy, ba't ganyan? Ba't pumapayag kayo na lahat ng pangalan ng gawain, nakasunod yung pangalan niya? Mm. Di ba nawala yon? Oo. Siya nagsumbong noon. Pinarating niya kay Brad Eli. Nasa Brazil na kasi Brad Eli. Tapos, meron pang isa sa TV. Di ba meron siyang pinakikita na aksyon ni Kuya. Natatandaan mo yun? Parang breaking news. Oo. Lahat ng ginawa niyang kabutihan, inaano niya, pinakikita, nire-replay. Kanya. Aksyon Yes. ni Kuya, di ba? Yes. Sabi ko, napakawalang yan. Ito, sobrang paimbabaw. Pati yun, sinumbong namin. Di ba nawala yun? Opo. Yun, nawala yun. Kaya sabi ko, hindi nila alam kung sino nagsumbong, pero alam ko si Brad Boy, di malanta nagsumbong noon. Kasi sa kanya namin, inano yun eh, nireklamo. Di ba? Dahil una-una kami gumagastos noon eh, mga libre sakay. Kasi isa ako sa pioneer ng copy dyan sa Central eh. Tinatag nila Brad Dani yung, nauna yung Bulacan. Tapos kami, sumunod kami nila Brad Boy di Malanta, Raul Sese, Robert Barredo, kami dyan sa Central nag-umpisa. Di ba? Kaya sabi namin, kami gumagastos eh. Sa kanya si Daniel Rason, sobrang paimbabaw yan. Alam mo yung bakod sa ADD, yung ADD street, yung unang-una. Opo, opo. Yung gasolinahan, yung luma na. Diba lubak-lubak yun? Doon tayo dati Lubak-lubak. dumadaan eh. Ha? Doon tayo dumadaan dati sa Doon tayo dumaan. Diba sobrang lubak-lubak doon, maputi. Opo. Ngayon, nung panahon ni Ray Cabato, yung national president, inabot mo yun? Opo. Si Brad Ray Cabato. Batu. Yun. Nung panahon niya, nag-usap kami mga Capians na ipasisimento namin yun. Pasisimento namin yung lugar na yon. Ngayon, ang naging budget namin doon is 2 million. Tapos nabaltaan ni Brad Elion, di ba kita mo magpasok doon sa gate, kapiraso simentado yon. Opo. Di ba? Tapos baku-baku na, di ba? Opo. Yun. Nalaman ni Brad Eli, di ba, dating ng pasalamat, sinumbatan kami, mga kapatid, Capians. Ba't ganyan, ang dami natin binabayaran, ang dami namin backlog. Bakit uunahin nyo pa yan? Okay naman daanan yan. Doon ko naramdaman, napahiya kami. Kaya ginawa ni Brad Ray, yung natirang pera, hindi na sinimentuhan yun. Binigay nila kay Brad Eli. Pero hindi yung pera ng kapatiran. Pera yun ng mga Capians. Patak-patak kami ron. Di ba? Opo. Doon ko naisip yun. Tapos, naalala mo yung pinadira ni Daniel Rason yung mga building, yung building 4, pinadira niya. Opo. Mula doon kila Salonga, kila Brad Salonga, yung gate sa Milarlin, hanggang doon kila Sis Jane Nabalta, kila Robert Barredo. Di ba pinadira niyo? Di ba nagkamali sila ng pader doon? Dahil ang laki ng pagitan, siguro mga 3 metro, pinagiba ni Daniel Rason yun. Ganun kawalang yayan. Sabi ko, pakawalang. 2 million, nakausap ko si Brad Bong Swing. Kilala mo si Brad Bong Swing. Tatay ni EJ. Tatay diba? ni Joey, Elijan. Ni Elijan, tatay niya. Kaibigan ko yun eh, sa kaya asawa ni si Tess. Patay na po sila. Patay na po sila. Patay na po. Patay na ba? Opo. Kadikit ko yun, si Brad Bong. Si Brad Bong Swing. Tess Swing, si tawag nila doon, Muslim. Si Tess Swing, napakabait po noon. Last year lang po siya namatay. Last year. Hindi ko alam. Kasi umalis kami dyan 2012 November. Kasi nga pinikinitan ako dyan ng mga KNP, sila Mel Magdarog, mga ano yan mga plastic yan Alam ko pinagiba niya yun, pinagiba niya Di ba? Ang taas na noon. Halos third floor ng building, purong tinakpan. Tapos meron pang cyclone wire. Yung nakita ko po yung steel matting sa itaas. Sabi ko, ba't giniba yan? Sabi ko, tinanong ko siya. Gusto ni Kuya nakadikit Sabi ko, kapatid naman yung mga nakatira dyan, bakit papahirapan mo, didikit mo, di wala nang hangin yun. Ganun kawalang yayan si Daniel Rason. Doon ko naisip ko pala, si Brad Eli more on spiritual, di ba? Yung gawain, hinihingi niya yung mga tulong ng mga kapatid para sa pagpapalaganap. Ito naman si Daniel Rason, nag-uubos ng pera sa kawalang sa kagaguhan, di ba? Sabi ko, napaka-ipokrito ng tao na to. Tapos isa pa, kaya ako umalis dyan, nung mamatay si Brad Eli, nagtanong ako, bakit walang tribute? Di ba? Naalala mo, tinext kita na, bakit ako pumapayag sa mga naniniwala sa na sinisiraan si Brad Eli? Kasi hindi ko pa alam yung dahilan di ba? Randa mo yun, tinext kita. Opo. Brad, pumapayag ko pa na sinisiraan na si Brad. Kasi
sobrang loyal ako kay Brad Eli. Kasi sa kanya ako natuto ng aral eh, di ba? Lahat ng narinig ko kay Brad Eli, kabaliktaran narinig ko kay Daniel Rason eh. Opo. Yung debate na pananamit, para raw nakikipag-debate na tayo. Sabi ko, tanga, hindi yan yung sinabi ko sa magagawa. Ang sabi ng Brad Eli, ang mga Kristiyano, sulat, nababasa, hindi nakikipag-debate. Di ba? Tapos, siguro isang buwan na akong dito. Tapos nung pasalamat, yung unang-unang mas baptism na namatay si Brad Eli, may nagpasalamat na kapatid, taga PUP, dating aktivista. Di ba? Dumadalo pa ako noon, siguro wala pa isang buwan yun. Sabi nung kapatid, yung bagong kapatid, salamat po kuya. Nakangiti siya, sabi ko, di ba si Brad Eli, kahit hindi kapatid, pag nagpasalamat sa kanya, pinipigilan niya. Kapatid, huwag ka sa akin magpasalamat sa Diyos. Kasangkapan lang ako ng Diyos. Kung hindi ako kasangkapan ng Diyos, hindi ko masasabi yan. Sabi ko, paimbabaw talaga tong tao na to, sobra. Okay lang sa kanya. Po, Brad Ray, kanina po, yung paksa kanina, sabi niya, sususpindihin daw niya lahat ng pupuri sa kanya. Hindi totoo yun. Yun na gusto nun eh. Makapal mukha nun. Diba? Kasi nga po, huli na siya. Huli ka, Balbon. Huli ka. Alam mo pa, Brad, pinuntahan ako rito yung mga manggagawa ng Muñoz kasi nag-local Muñoz kami. Nung umalis ako dyan, kila si Swens, sila mga manggagawa doon eh. Kasama ako sa core group doon. Ang mahal ng upa ron eh. Bukod sa abuli na pagsamba, pasalamat na haing Google, meron pa akong monthly doon dahil sa upa. Magkakasama kami ng mga kapatid ng mga may pera ron. Di ba? Pinuntahan ako dito. Sinabi ko sa kanila lahat yan. Sabi ko, sabihin nyo sa ba't ayaw niya magpatanong? Marami akong tanong. Sabi ko sa kanya, kung gusto nyo, kumbinsihin nyo siya pagpasalamat, mag-open forum, yung ginagawa ni Brad Eli pag break time. Consultation, di ba? Lahat pwede may tanong. Para kung matapos na to, pupunta ako sa lokal namin, sabi ba naman sa akin ng mga gagawa, Brad, punta ka na lang ba't ako pupunta rin? Gagastos pa ako ng gasolina, ng LX, di ba? Saka, sabi ko, ba't ako pupunta rin? Gusto ko live. Kung talagang mangangaral ng Diyos si Daniel Rason, live. Magtatanong ko sa niya kasi sabi ng Diyos, di ba? May patotoo. Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalasan ng lahat. Inyong kaalit. Correct. Sa kanya, puro kayabangan lang binigay sa kanya eh. Tapos ganyan. Alam mo, sagot sa akin nung manggagawa, Brad, si Brad Daniel po ang natin ngayon, ang leader. Sumunod na lang tayo. Ganun ba? Di kayo sumunod. Pag napasunod mga uto-uto pala kayo. Ginano ko, bro, hindi na bumalik. Lahat ng manggagawa rito, bro, sa may kawayan. Takot sa akin. Binoboldya ko sila, bro. Pag nag-uusap kami, bulaan yung kuya niya eh. Sabi ko, sobrang yabang niyan. Nagpapayaman, di ba? Sabi ni Brad Eli, huwag kang magtititi. Alam mo ba, bro, nung bagong anit ko, di ba sinasabi lang ng Brad Eli, swerte na abot tayo, 7 taon, 10 taon. Ngayon, magta-30 taon na ako, wala pa si Kristo eh. Di ba? Kaya hindi na ako, bro, nagpursige noon. Yung stagnant na buhay namin, nasa apalit kami for more than 12 and a half years. Masaya na akong kumikita, nasusustain ko lahat ng pangailangan namin. Masaya na ako noon. Di ba? Opo. Sila, nagpapayaman, nag-i-stock. Kaya bro, nung lumabas kami, nakita ko yung mundo pala, sabi ko, ganito pa pala mundo, masaya pa pala. Kaya, nagpursige ko, awa ng Diyos, nakuha ko yung mga goal ko ngayon. Tapos nung nag-exit ako, pati yung mga anak ko, hindi nga kita kilala. Yung anak ko Brad, sabi niya, pakilala mo ba yung Badong? Sabi ko, hindi. Kaibigan ni Brad Sani, Kalobe. Si Sani Kalobe kasi kadikit ko rin, kilala mo yun, taga Las Vegas. Opo. Yung kasi, kadikit ng kuya ko, may kapatid ako sa LA eh. Naku, closet at sa LA. Shout out sa mga kapatid sa lokal ng Los Angeles, California. May kapatid ako doon, naging kadikit niya. Kaya nung nagpunta ng Pilipinas si Brad Sani Kalobe, hinanap niya ako sa Central kasi kinuwenso ng kuya ko na may kapatid siya na sa building 2. Ako napagtanongin niya, Brad, kilala mo ba yung Ray Advincula, yung kapatid ni Robert? Sabi ko, bakit po? Kasi kaklose ko yun sa LA eh. Sabi niya, magkaklose ba kayo? Ako po yun. Kaya naging kabards ko yun. Kasi bumili sila ng unit doon, kay Brad Robert Barredo. Di ba? Nagkaroon sila ng unit doon. Kaya naging kaklose ko yun si Brad Sani Kalobe. Marami pa bro, marami. Kaya hindi na ako dumalo. Hindi na ako dumadalo bro. Actually, meron isang insidente noong bagong gawa. Yung unang-unang mansyon
sa Brazil, sa jury referee meet. Sabi ni tinur kami nila Bradelli kasi hindi naman lahat ng mga nasa Brazil noon nakakapunta doon sa mansion na yon. Exclusive lang yung pili lang yung mga nakakapunta sa Dinadala nila ron. Dinadala nila doon. Kahit staff ka sa Brazil, hindi ka basta-basta dadalhin doon. Ngayon, nagkukwentuhan si Brad Ellie, tsaka si Nanay Let nandun pa. Patay na rin po si Nanay Let Ocampo. Tapos nandun si Spining. Sabing ganyan ni Brad Ellie. Sabi pala ni si Spining, Brad Ellie, maliligtas pa po ba kaya tayo niyan? Oo, kadikit ko rin yun si Spining di Malanta. Sabi ni Spining, sabi ni Brad Ellie kay si Spining, bakit naman? Kinwento yun ni Brad Ellie sa pasalamat, kung matatandaan niyo po. Di po ba, sabi niya, huwag tayong magtitipon ng kayamanan. Kung meron kayong pananamit at pagkain at makain, masisiyahan na kayo. Hindi po ba tayo niyan lumalabag sa Biblia? Di ba, sabi ni Brad Ellie, di ba, gusto ng Diyos maginhawaan yung kanyang mga anak? Yung sagot ni Brad Ellie. Ako bro, marami na akong duda dyan. Katulad ng ginawa nila kay Sis Madel, yung asawa ni Brad Marlon. Natandaan mo yon? Yung nagsumbong kay Noli Bolero na nagdidispal ko ng pera sa Bisaya. Di ba siya pamihawak ng Bisaya? Naalala mo yun? Pinagsalitaan nila ng masasakit na salita. Yung kilala ko kasi yung Sis Madel na yun, asawa ni Brad Marlon. Taga-Central yun. Pero siya ang coordinator ng manggagawa sa Bisaya. Pag may pasalamat niya. Marlon Labranque? Hindi ko alam ang apelyido May itsurang lalaki. Oo. May itsura siya. Yung Madel, yun yung matanda. Matanda na Muslim. Yung magsalita tayo, malata mo Muslim. Oo. Yung asawa nun, kabatch ko, si Brad Marlon Labranque. Mabait yun. Sa kanya kami una nagkaroon ng internet. Doon sa tindahan niya. Di ba? May tindahan niyo sa malapit sa Bautisario. Opo. Doon kami nagpakabit ni Brad Randy Bacosa, dalawa kami. Sumuso kami doon sa internet niya, kaya nagkaroon kami nung araw. Nag-love. Yun. Kumusta na po kayo ngayon, Brad Ray? Yung pong okay lang. mga anak nyo. Anak ko, puro professional na, Brad. May isa akong anak na USRN, 2 IT. Okay na, wala na akong problema. Yung misis ko na lang, may dialysis. Ang natatandaan ko, 2 yung anak mong babae na kakasya ng DJ yun. Yung panganay ko, Brad, kaklase ni Aragelio, saka ni JR sa La Verdad, magkakabats yun. Tapos yung isa kong anak naman, kabats niya naman, yung anak ni Monton, yung driver ni Daniel. Oo. Kapatid ni Arlene yung asawa, sino yun? Sino ba doon? Si Cathy. Yun, yung anak nun, kabats naman yung isa kong anak. Magkakabats sila dyan sa La Verdad. Kaya kilala nila yan, yung Aragel. Kilala nila yan. Kilala ko yan. Oo. Tagal ko alam ko lahat yan. Kilala ko lahat yan. Yung tapos, walang yaan yan. 3 lang po ba yung anak nyo? Kasi meron pa po kayong na lalaki. Bunso. Yung bunso. Bumabol. Anak na sa iglesia yun. 1999 pinanganak. Si JB. Yeah. Okay, masaya bro. Mas masaya pa nga naka-exit Kumusta po ngayon yung buhay ninyo bilang exiter? Totoo po ba yung sinasabi nilang pinananakot nilang mapapahamak kayo? Ngayon bro, yung lokal kasi ng Bagbagin bro, sa kapatid ko yon. Yung may-ari nun ng kapatid ko. Dito sa lokal ng Bagbagin may kawayan. Yung mga, ayoko na sana sabihin yung mga TV doon, yung aircon, ako nag-donate lahat. Diba? Noong araw, ako bumili. Ngayon kahapon, sinabi ng misis ko, nasira raw yung isang TV, yung Panasonic na flat screen. Ngayon, humihingi sa akin. Sabi ko, ba't hindi kayo humingi kay Daniel? Abulin na abul. Ayuda sa mga pulis, milyon-milyon yun. Tapos, diba? Ba't sa akin kayo hihingi? Diba? Ano kayo? Sabi ko, ang kapal ng mukha nung panayang ayuda sa mga pulis. Alam mo ba, Brad, may kukwento ako sa iyo. Nung panahon ni Bato de la Rosa, meron ako, kasi Brad, may prat ako Member ako ng APO, Alpha Pi Omega. Alam mo yon yung prat na yon? Opo, yung fraternity. APO, Alpha Pi Omega. Opo. Meron ako bro ka Brad na dating NBA agent na nag-retired. Nasa Bisaya na siya ngayon. Nag-retired na 6. Pero dati siyang NBA agent.
Alam mo bro, tinawagan ako. Tanda mo, donate si Daniel Rason ng 5 million kay Bato de Rosa, yung kasagsagan ng Oplan Tokhang. Opo. Ayun, tinawagan ako noon, Brad. Sabi niya, Brad, pwede ba yun? Ginagamit ni Bato sa pagpatay eh. Nag-donate si kuya ng ng 5 million. Sabi ko, nagtaka rin ako dyan, bro. Maraming kapatid ka. Ikaw magtanong, mas maganda kasi NBA agent ka. Kayang-kaya mo tanongin si Brad Elijah. Ba't Alam hindi mo na, ba't hindi natokhang yung si Elijah Rason, nagda-drugs yun? Oo, yun nga, kaya nga. Marami. Tapos bro, alam mo, isa pang masamang loob ko dyan, yung lokal. Alam mo yung lokal na Santo Niño kay Brad Pedring, yung mayaman dito, di ba? Pedring Pelusario. Iko-correct ko lang po kayo, baka, ayan, tingnan ninyo, sabi nila, inaangkin nila na masama yung loob nila. Iko-correct ko lang po kayo. Masakit ang kalooban ko. Mas maganda po siya pakinggan. Okay. Pasensya na, Brad, kasi, sobra tala. Visit ako dyan kay Daniel, eh. Alam mo, bro, yung isa pang pangyayari, bro, kukwento ko, yung kapatid dyan sa lokal ng Santo Niño, may lokal ng Santo Niño kay Brad Pitt. Malyaman ng lokal dito eh. Anjin, kilala mo yun, di ba? Yung may-ari ng Caldero, Igel. Mayayaman ng lokal dito sa lugar namin, bro. Tabi-tabi lang yun. Lokal ng Anjin, lokal ng Santo Niño, mayayaman yun. Favorite ng mga KNP yun. Kasi makukwarta. Favorite nila puntahan yun. Di ba? Si Danny Navales, si Roland Ocampo, si Antonio, ano pangalan noon? Yung Antonio? Roland Antonio. Roland Antonio. Yan, lagi sila dyan, bro. Kasi maraming pera. Di ba? Yung isang kapatid dyan, bro, may psoriasis. Babae. Tapos, tinutulungan ng lokal. Alam mo ba, bro, nung minsan Sabado pa salamat, dinala nung asawa sa Central. Hihinginan to kasi, bro, yung kapatid na yon, yung lalaki, pintor sa may Pateco. Yung supplier ng mga pinto, mga bintana sa Wilcon Builders. Pateco. Dito sa may Malhacan yun. Stay in sila ron, may 4 silang anak. Dinala ron, bro, kasi mahina na. Ayaw nila tanggapin, bro, kasi nga pila-pila raw. Yung hipag ko rito, si Sis Julie, inaanak niya si Bong Santiago, Doc Bong. Opo. Inaanak niya sa kasal yun. Pinatawagan ko. Sabi ko, tawagan mo para matulungan yung kapatid. Di natulungan. Tinanggap. Sabado yun, bro. Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Miyerkules, bro, tinawagan ako nung sis, yung hipag ko. Brad Ray, may pera ka ba dyan sa apo? Kasi nasa palit ako, di ba? May pera ka ba? Sabi ko, bakit? Kasi yung kapatid, hindi pa nabibigyan ng gamot. 4 na araw na nakakumpay dyan sa Central, sa clinic, walang gamot. Wala raw pera eh. Dalan mo nga ng 5,000 tapos babayaran ka namin. Ginawa ko, bro. Nasa Angeles ako nung time na yun kasi naniningil ako. Kasi nasa sales ako no? Nasa Angeles City ako. Hindi na ako bumiyahe na San Fernando, Apali, hindi na. Dumiretso na ako sa clinic. Binigay ko doon sa kapatid. Pinabukasan, bro, tinawagan na naman ako nung sis. Brad, ilalabas na raw yung kapatid kasi malala na. Ganun ba? Oo. Yung ambulansya raw, walang ambulansya. Alam mo, sabi ni Sis Marito, wala raw, may ambulansya, walang driver. Ang ginawa ng kapatid ko, kung malakas siya sa kapitan dito, kaibigan yung kapitan sa Bagbagin May Kawayan. Kinausap niya, mantakin mo bro, nanggaling pa ng Bagbagin May Kawayan yung ambulansya, pinikap doon. Wala silang naitulong. Tapos dinala bro sa ospital. Maya-maya bro, tinawagan na naman akong hipag ko, Brad Ray, ayaw natanggapin ng Jose Reyes yung kapatid. Kasi raw malala na. Baka nandiyan yung anak mo si Kim. Kasi may anak akong nurse doon eh. Si Kim yung pangalawa. Opo. Nurse yung sa Jose Reyes. Tinawagan ko yung anak ko. Sabi ko, anak, nasan ka anak? Sabi niya, naka-duty po pa. Sabi ko, may kapatid dyan, pakiano mo nga, binigay kong detalye. Awan doon sa kapasok naman, natulungan. Bro, mga ilang oras na namatay yung kapatid. Isipin mo, bro, wala silang naitulong. Dextrose lang, bro, binigay. Hindi nila nabigyan ng total, meron po kayong napasok na ganyan, pinabayaan yung kapatid. Actually, merong nagsabing kapatid sa akin, alam mo ba, Brad Badong, hindi sana mamamatay yung mga kapatid na reporter ng UNTV sa Mama Sapano kung hindi nagpabaya si Daniel Rason. Kasi tumatawag yung mga kapatid kay Daniel Rason, hindi sila in-entertain. Hoy, Daniel Rason, mahiya ka nga sa sarili mo. Ang kapal talaga ng mukha mo, Daniel Rason, kang gago pa. Biruin mo, namatay yung mga kapatid sa Mama Sapano, sa Maguindanao, yung Maguindanao Massacre. Dahil kagagawan mo, Daniel Rason, tumatawag sila sa'yo
hindi mo mapapasinungalingan yan dahil may mga saksi. May mga saksim buhay, gago kang Daniel. Oo, apakawalang niya bro, isipin mo yung kapatid na mahirap, hindi nila tinulungan, hindi binigyan ng gamot bro, wala raw pera. Samantalang si Dinky Do, pinagamot niya, di ba, kinuwento niya, kalahating milyon sa St. Luke's. Yung walang yan si John Regalo na INC na minumura sila, pinagamot nila. Di ba, ginasong nila. Si Nora Honor, di ba, kinuwento nila, pinagamot nila sa Singapore nung nawala yung boses. Eh, may mga pera yun. Eh. Sabi ko, bakit yung mga sikat na tao, may mga pera, pinagagamot nyo, kinukwento nyo pa. Ang kakapal ka ako ng mukha nito pag mahirap. May kapatid pa po tayo sa Marulas, Brad, kinuwento sa akin nung dati kong kalokal. Nagkaroon ng cancer yung asawa niya. Sabi ko, ba't hindi nyo ilapit sa manggagawa para matulungan? Alam mo, sagot ng manggagawa, wala pong pera yung sentral. Lapit na lang kay Mayor Gatchalian, sa kay Congressman Gatchalian. Sabi ko, kakapal na mukha, pag mahirap, walang pera, Ganyan, tutulak ka sa politiko. actually, ganyan din po yung Brad Ray. Kahit saan po ako Pilipino, pagka sinasabi ng mga kapatid na nilapit nyo na po ba sa destino nyo dati? Opo, nilapit na po namin. Ano po ang sabi ng destino nyo dati? Wala daw pong pera ang administration office. Sabi ko, sige po, akong bahala. Kasi, Brad Ray, in fairness naman, pagka po ako talaga ang naglapit, kilala po ako sa admin. Kilala ka. Pagka pinasok ko, pagka ni-reject nila, masusumbong sila kay Brad Eli. Hindi kasi nung time na yun kasi wala na si Brad Eli, si Daniel na. Kaya nga masama loob po yan eh. Lahat ng kapatid na humingi ng tulong, sinasabi ng mga manggagawa, walang pera. Lumapit ka lang sa DSWD, Kilala kay mo ba, Mayor. kilala mo ba si Perry Quaresma? Sigurado Oo, naman. kilala ko yung asawa, ay yung kapatid ni, yung naging girlfriend ni Daniel Rason. Si ano pangalan nun? Tere. Yung maganda? Teresa Quaresma. Teresa Oo, kilala ko yan. Ito pa. Wire pa lang yan eh, MMC, di ba? Oh, nakaaway ko yun. Talagang nasa bus ako noon. Tagsisisigaw ako sa bus. Meron akong kasamang manggagawa noon. Kasi meron akong nilapit na kapatid na babaeng bao. Tapos, disabled pa siya. Meron siyang isang anak na nag-aaral. Tapos, nagme-maintenance pa siya ng gamot. Nilapit ko. Sabi ko doon sa destino niya manggagawa, ano kasing pangalan ng manggagawang nasuspindi dahil sa nang molestya ng mga bata? Yung yung manggagawa? Manggagawa? Tuto? Hindi po, yung maliit na lalaking ano po siya ngayon manager siya sa Morong. Basta yun po yung nakalimutan ko yung pangalan. Sabi ko, Brad, nilapit nyo na po ba kay Brad Perry? Kasi kailangan daw ilapit sa zone servant. Opo, nilapit ko na, sabing ganyan, Brad JR. Kaya lang, sabi ni Brad Perry, tinulungan na daw. Sige po, ako pong kakausap kay Brad Perry. Tatawagan ko po. Kinausap ko. Brad Perry, sabi ko, yung pong kapatid na kilala ko po yan. Taga Cambodia po siya dati. Brad JR, sabing ganyan, natulungan na to Doon na ako nagpanting ng tenga. Bakit? Pagka ba natulungan na, hindi na pwedeng tulungan uli? Isang beses lang. Oo. Gumawa ka nga na mabuti sa lahat lalo na sa kasambahay, di ba? Wala naman nakalagay ito isang beses. Tapos na. Nagtaas po siya ng boses. Pagka tinaasan mo ko ng boses, naku, hindi ako magpapatalo sa'yo. Tinaas mga ng boses. Mga MMC, sip-sip yan kay Daniel. Lalo yung sila Girly, yung yung mayaman, yung may diyan sa may Caloocan, ano pangalan noon? Yung magkapatid, yung mga originals. Yung nasa Amerika na yung tatay niya, dati inutangan ni Badeli. Sino? Si Gerly. Ilang naman yung mayaman dyan Sino? Yung MMC, mga original MMC. Di ba? Si ilang naman ang mayaman dyan. Si Gerly Arce, yung pamilya. Yun, si Arce. Kasi yung tatay nung kadikit ko rin. Nung araw, pag nagpapasalamat sa Bicol, Willie Arce, kami magkaka-convoy nun, papuntang Bicol, di ba? Dati pagpasalamat nandito pa si Brad Eli. Bicol tayo, puntahan kami, sama kami. Di po ba exit na yung pamilya, yung magulang ni Gerly Arce? Oo, matagal na. Binabanata na ni Brad Eli yun Pati yung Luz Valdez, bro, kadikit ko yun. Kasi kami yung mga unang-una dyan sa Laberde, sa Muñoz, magkakasama kami. Mabait po yun, si Sis Luz. Mabait. Mabait po yun. Bro, maraming nakakulimbat na pera dyan yung mga KNP, saka yung mga close-in security.
Diyan sa takbuhan nila, utangan nila yan, hingan nilang pera yan. Pati nga yung anak ni Danny Navales si Nino, yung gitara nun galing dyan eh. Kay Luz Valdez, mabait yan. Mabait yan. po yan. Mabait po yung si Sis Luz Valdez. Kasi during that Oo. na nag-seminar kami sa Apalit, nagtitinda-tinda po ako ng kung ano-anong pwedeng itinda. Brad, kami yung mga pioneer batch ng La Verdad Muñoz. Nasa Valenzuela pa ako nakatira. Nung mag-open yung Muñoz, kami yung mga unang-unang mga PTA dyan. Sila Luz Valdez, yung anak niya. O yung Kami. yung apo ni Sis Luz Valdez, doon nag-aaral, di ba? Yung lalaki. O, magkaklase ng mga anak ko, bro. Magkakaklase sila dyan. Nung panahon na, ang humahawak pa ng La Verdad, no, si Sis Beth Bagnes, saka si Sis Juliet Barceliano. Yung pa humahawak. Hindi pa si Luz Cruz. Si Luz kasi nun, teacher yun. HE teacher pa lang yun eh, di ba? Pinromote lang ni Brad Eli yun eh, sa Apalit. Pero nung humahawak ng La Verdad, si Sis Beth Bagnes, saka si Juliet Barceliano. Si Sis mga taga Las Piñas sa kano. Opo. Yun yung mga kwento na naranasan natin. At mga kapatid, tingnan niyo po, si Brad Ray, 1998 na anib. At saka ito, talagang kilala ko to eh. Tsaka yung pamilya niya, asawa at anak niya, mga tumutulong talaga. Ngayon, common exit na, sabihin ninyo, sa demonyo na kami. Okay lang yan, sabihan nyo kami sa demonyo. Kayo, sigurado ba kayo sa Diyos kayo? Ako, bro, kaya kong sabihin sila sa demonyo dahil lahat ng ginagawa puro pagpapaimbabaw, di ba? Camera, pinapalabas sa TV, lahat ng ginawa ng kabutihan. Yun ang paimbabaw, yun ang sa demonyo. Tignan Gusto mo, lagi Brad Ray. napupuri ng tao, ha? Tignan mo, Brad Ray, tayo pag nagla-live tayo, yung mga kapatid na sa live, makikita mo yung mukha ng mga kapatid, maliliwanag. Tignan mo sila, ang didilim ng mga mukha nila. Ako, bro, hindi ako takot. Nung araw pa, bro, na hindi kita kilala, nung pagkamatay ni Badeli, lantad na ako. Binobolja ko lahat ng manggagawa rito sa may kawayan. Actually, shoutout ko lang pala si Brad Marlon Cruz na taga Exeter, taga Canada. Ngayon ko na-appreciate yung mga Exeter dati, nung aktibo pa ako, kasi nakikita ko sa mga comment section, talagang lalo na itong si Brad Marlon Cruz, matinding umano to. Ano kayo, sa demonyo kayo, ganito, ganyan, yung sinasabi ni Brad Marlon Cruz. Ngayon ko na-appreciate yung mga Exeters. Kasi, yung pala bahagi pala ng healing yun eh. Yung pagtatanggol mo sa totoong alam mo. Bakit? Naninira ba tayo? Meron nga kapatid na sabi niya, Brad Badulong, meron akong na-recruit mag-exit. Sabi niya, tawang-tawa ako sa kapatid. Bakit kayo nagre-recruit? Sabi ko, networking po ba to? Alam mo ako, Brad Badong, kasi aral ako kay Brad Eli, no? Actually, wala akong absent, bro. Talagang alas 3, alas 4 madaling nasa Apalit na ako. From Valenzuela, Opo. Alam mo, bro, sabi ko nga sa mga matatandang kapatid dito, nagtataka nga ako sa inyo, ba't ang tatanga nyo eh? Wala pa kayo natatanda ang sinasabi ni Brad Eli? Di ba sabi ni Brad Eli noong araw, lalo nung panahon ni Kibuloy, kapag ang manggagawa, hindi nagpapalaganap, ayaw magpatanong, manloloko yun, lumayas kayo dyan. Pati si Daniel sinasabi yun eh. Oh, Diba? correct. Correct. Bakit ngayon? Okay lang sa inyo na hindi siya magpatanong. Okay lang sa inyo na, di ba may team soup pa nga si Brad Eli sa mga nagtatagong mga, yung ayaw lumabas ng mga maangaral, yung pichi-pichi, Willy, yellow polka dots, bikini. Di ba kinakanta niya yung pagpasalamat? Opo. Sabi ko, team song na rin ni Daniel Rason niya. Team song ni Brad Eli sa kanya kasi nagtatago na rin siya sa palda ng nanay niya. Di ba? Correct. Totoo. Ayan, speaking of palda ng nanay niya, ayan, natira po kayo, Brad Ray, sa Central. Oo. Kapit bahay nyo lang po, ilang akbang lang yung bahay ninyo sa Bro, lahat ng kapatid ni Brad Eli, ka-vibes ko. Maliban lang kay Beth Rason. Si Beth Si Rason. Robert Baredo, Robert Soriano, si Katatay Akong, si Valentin, si Nanay Corazon. Ka-vibes ko lahat yan, bro. Lahat yan galit sa kanya. Pati si Brad Narsing. Oo. Pati Alam ko yung bro. Laging binabanatan ni Daniel Rason yung pagpasalamat eh. Alam ko si Narsing Soriano yun, si Brad Narsing yun. Hindi lang niya mapangalanan dahil kay Sis Ruth. Di ba? Ano po kasi, mortal enemy po, number 1. Mortal enemy number 1 ni Daniel Rason, dati. Narsing. Si Brad Narsing, si Papa Narsing. Oo. Alam Ngayon mo kung bakit?
Bakit? Lagi sa unit ko si Brad Robert Soriano, nagkakape kami ron. Nagkukwentuhan kami. Di ba, kinukwento niya lahat yan. Lahat sila ayaw nila kay Daniel Rason. Si Beth Rason lang ang nanay lang niya may gusto sa kanya, saka si Brad Eli. Alam ko bro yun, alam ko, pati si Valentin, nakita ko yun nung binaril niya yung gulong ng adventure. 5 hakbang lang sa akin yung bahay mo eh. Sige. Pumasok ka na dyan, di ba? Alam ko yun bro, alam ko yun. Yung binaril niya, kasama niya yung mga KNP, saka yung mga CIS. Nandun kami nun bro, kitang-kita ko yun. Grabe. Ang dami kong hirap dyan bro, nag-construction ako dyan, yung La Verdad, yung Pasalamatan. Hindi ako construction worker, namamaga kamay ko bro, libre. Tubig lang at merienda pinakakain sa amin. Maghapon kami nagtatrabaho dyan, naghahakot ng simento. Opo, Sige mo bro, ginagawa ko. Seminar namin, free labor. Oo, libre yun bro. Libre. Yung building namin, gumawa na sila Glenn Labong eh. Tama? Opo. Nakita ko bro lahat ng buhay niya. Sila Jun Blasa. Apakawalang yan. No, alam ko bro, kurap yan. Isipin mo si Jun Blasa, pinahawak ng Western Union, di ba? Opo. Tsaka yung yung trading yung Western Union. Tapos bro, isipin mo, ampun lang siya dyan, nakikitira lang. Di ba yung Jun Blasa? Ang sasakyan niya, isang Starex na itim na brand new saka Santa Fe na Hyundai. Tigwito 2 million na itim. Sabi ko, paano na-aboard nito? Tapos si Glenn Labong, naka Santa Fe. Yung asawa niya, nakakotse rin. Tapos pagkapasalamat, di ba, nag-iiyak. Mga kapatid, tulungan. Tapos, ang luho ng buhay niya. Tapos bro, yung presidente namin, si Raul Cesar, kilala mo yun? Kilala ko. May-ari na Santa Monica Farm. Presidente namin sa Kapi yun, sa Apalit. Di ba? Nagba-bikers yun eh. Hinaya ako mag-bike noon. Brother Ray, sama ka naman sa amin mag-bike. Nagba-bike ka pala. Sige ko, sasama ako sa inyo. Gaganda ng bike nyo. Tigsa 70,000, 80,000. Yung bike ko, tigpa 5,000 lang. Yung lang, yung ordinary bike lang. Di naiwan nyo ako, kako. Huwag yan. Tignan mo yung nila Glenn, yung mga si Glenn Putes, saka si Glenn Negro, yung mga taga-kusina. Tignan mo yung bike nila, 100 plus thousand ang halaga. Paano sila nakaka-afford ng gano'n? Makakapal ka ako ng mukha. Pag lalapit sa kapatid, tulong, alam mo ba, hindi mo pa. Tapos sila maluho ang buhay. Paano ba naman hindi luluho ang buhay nila? Isang putok. Magkano ang bibigay sa kanila ni Kaya duda na ako dyan. Si Robert Naboa, bro. Si Robert Naboa. May na-booking namin yan eh. Kasi di ba asawa yung nagtatrabaho sa Globe. Nagkaroon yan, meron na yan Innova, nagkaroon pa yan ng Honda City na top of the line. Kinakalat niya sa Central, ano raw yun? Galing sa, bigay daw ng Globe sa asawa niya. Nangailangan kami ng sasakyan, yung copy. Nagpunta kami kay Brad, kay Brad. Nagkakapalangan, sino ba to? Yung Dungo. Si Brad Dungo. Ang pangalan, Freddy. Si Brad Freddy Dungo, asawa ni sis Di ba? Nagpunta kami ron. Kasi di ba nagbebenta yan ng mga spare parts, yung mga second hand. Brad, baka meron ka dyan coaching available, kailangan ng service ng copy. Ano yun eh, punong Jaco yun sa Central yung Freddy Dungo. Sabi, ay sayang, nakuha na ni Robert Naboa yung Honda City. 450,000 lang, 700 halaga, top of the line. Binigay ko na sa kanya. Isipin mo, kinakala sa Central, bigay daw ng Globe. Asawa niya yung pala, siya bumili cash. Saan ko kuha ng pera yun? Yun. Sakit lang po Brad Ray. Time out lang po. I-highlight lang po natin yung sinabi ninyo. Ayan, Robert Naboa, nabubuking ka. Sinasabi mo pala noon na yung Honda City mo na top of the line ay bigay ng Globe. Telecom. Sa asawa niya. Sa asawa mong si Monette Naboa. Na isa rin si Maling. Binili pala kay Brad Freddy Dungo. Sa Kapalangan. Yung po ba yung tiniwalag si kapatid na Fred Dungo? Oo, hindi tiniwalag yun kasi nga, di ba, officer siya, punong Jaco, nagkaroon siya ng relasyon dun sa secretary National Secretary. Di ba nalaman ng asawa. Mali rin naman yung ginawa nila kasi asawa ng babae, seaman kinaliwa niya yun. Magkakadikit ko lahat yun. Magkaka-cross kami lang sa Central. Kilala ko po yun. Ayun, diba? Dami palang nito. Ang daming alam ni Brad, Brad Ray. Marami yung alam dyan, Brad. Pati yung grupo ni Resty Reyes, alam mo bro, isa pa nangyari, ito kukwento ko sa nakakatuwa.
minsan may tumatawag sa akin, nasa central ako. Number lang, hindi ko sinasagot. Kasi hindi ko kilala. Yung sinagot ko, babae. Sabi sa akin, sino to? Taga Fitness First, yung sa may SM San Fernando, di ba? May Fitness First doon. Puro mayayaman nag-exercise doon eh. Sabi ko, paano mo nakuha yung number ko? Nirepair po kayo sa akin ni Brad Richard Dixon. Ha? Sabi ko, bakit? Member pala sila dyan, si Richard Dixon, si John Blasa, yung mga taga-admin, si Resty Reyes. Di ba sila nag-exercise? Opo, nirepair po kayo, baka gusto niyo mag-membership din. So, kung kakapal na mukha ng mga to, malma ng membership sa Fitness First eh. Walang sahod, pero member ng Fitness First. Nabuking ko sila, kinuwento ko doon. Sabi ko, ang kakapal, samantala kami, nagja-jogging lang doon sa may sa New Stage, sa itaas. Libre. Sila nag-Fitness First. Sila Richard Dixon, di ba? Lalo mo yun. Kilala ko po. Ang kakapal ka ako ng mukha ng mga wala namang trabaho. Tapos doon pa nag-membership. Tapos ako bukuha ng pera itong mga to, di ba? Opo. Grabe. Marami anomalya dyan po sa Central. Ang tagal ko dyan. Sis Becky, daming kinuwento sa akin. Becky Kanya, kilala mo yun? Opo, Sawa ni Brad Tony. Kilala ko. Kaya lang yung manugang mo, walang niya. Yung major, si Arthur Angeles, walang niya yun eh. Oo. Ano, tiwalag na ba yun? Oo, Dapat matagal na yun eh. Kinukonsinti kasi nila yun eh. Kinukonsinti nila yun eh. Yun yung mga nagpapanggap ng sundalo, di ba? Pero kahit yata security guard, hindi na. Kasi, paano bro? Tuloy na ako ha? Sorry. Out na ako. Ha? Okay, sige. Hindi po, hiningi ko lang po yung bill. Yung bill, kala ko alis ka na. Marami ako bro, may kukwento sa'yo. Ang dami ko experience dyan. Tagal ko dyan sa Central, 12 and a half years, bro. 2000 hanggang 2012, dyan ako nakatira. Permanent. Ano pa po kayo nun eh? Meron pa po kayong buhok nun. Ngayon, shaggy na po kayo. Oo, shaggy na. Manipis na. Kilid Senior na ako, bro eh. Cash. Thank you. Sige, Brad Ray, salita ka lang. Sige. Tapos, bro, yung nung time ni sino ba to? Nung admin sino pa ba itong mga to? Saan naabutan niyo po bang administrator? Si Sani Catan, unang katira dyan, si Sani Catan, unang admin. Si Tata More, yung pinakamabait naging admin dyan. Si Tata More. Sobrang bait nun, bro. Mabait talaga yun. Mababang loob, lagi sa bahay ko yun, bro. Pinagkakape ko yun, kwentuhan kami. Yung si Tata More, yung pinakamabait, bro, na KN pinamit ko. Si Tata More. Walang luho doon. Walang yabang, low profile, di ba? Hindi ka mukha nito. Si Resty, yung pinakawalang ya dyan, si Resty Reyes, bro. Naging admin. Sa panahon, manggagawa pa yun sa panahon pa ng kapatid na Perez. Oo, bait yun, si Tata More. Sobra. Yun yung bautizador ko. Ayun. Oo. Ako si Sani. Espiritu yung napunta sa akin. Nabot pa namin yung All Central eh. Doon kami inandun eh. Yung time na sa All Central, yung bahapan. Ay, grabe, baha. Hindi ko na po naabutan yan, pero naabutan ko yung Apalit na ang lalim ng tubig doon, bro. Wala pang lobby. May tulay pa ron. Para ka makapasok, may tulay. Pinagawa ng tulay ni Badeli. Diba? Kaya alam mo, bro, nung narinig ko kayo ni Sis Myra, yung tungkol kay Badeli, no? Yung pagkamatay, yung unang inatake, yung kinuwento mo. Bro, 2 linggo akong hindi makatulog, no? Na-stress ako. Hindi ko akalain na gano'n. Actually po, maraming hindi lang po kayo ang nag-message sa akin. Bro, hanggang ngayon po, very distracting po yung narinig ko. Ni Myra. Sabi ko, kaya ako po ayoko pong as much as possible, ayoko pong sa akin manggaling. Kasi, may tatanong ako sa iyo, manggagawa ko. Kasi 'di ba bro, may sa Biblia, yung bulag, alam mo yung bulag, yung pinadilan. 'Di ba sabi niya, dati akong bulag, ngayon nakakakita na. Yun na lang bro, iniisip ko ngayon tungkol kay Brad Eli. Kasi tanggapin natin, marami akong natutunang mabuti kay Brad Eli. Kasi actually, ganyan din po yung
ako, naging pananaw ko na lang ngayon. Kung meron Oo. ginawa si Brad, Brother L. bahala na siya managot sa Diyos. Oo, tama. Ako rin Bahala gano'n eh. na lang Iniisip siya. ko. Basta ako, lahat ng narinig ko, tinatandaan ko. Kaya yung mga natandaan ko, pabalik lang sa ginagawa ni Daniel Rason eh. Kaya Saka talagang, po ngayon, ako rin naman aharap sa Diyos. mm. Ako ba malinis ba ako? Saka bro, yung patotoo na bibigyan ko kayo ng bibig. Kasi bro, sa tagal ko dyan sa iglesia since 1998, yung mga debate niya, nakikipag-debate, exposition, nagi ako nandun bro. Wala akong nakita na nakapagpahiya kay Brad Eli. Kaya naniniwala ako sa kanya. Meron pong mga debate si Brother Eli na hindi na nila nilabas na napahiya po siya. Gano'n? Meron po, ilalabas po namin yun. Sige, labas mo nga pa. Kasi, Ilalabas na po namin yun. kaya nung, Po yung mga kapatid na meron pong awak na kaya bro, nung narinig kita sa kasi si Smyra sa pinag-uusapan nyo, talaga bro, hindi ako makakilos, na-stress ako. distracting po yung yung information na yun. Kaya sabi ko nga doon sa mga kapatid, nung mga previous video ko, bahala ng Diyos doon. Kasi sabi naman niya, maawa ako sa ibig kong kaawaan. Tama. Ito ba tayo para questionin ng Diyos? Hindi, pero sinabi mo naman, marami namang suguan, maangaralan Diyos na nagkasala. Si Judas. Exactly. Diba? Si Haring Solomon. Diba? Oo. Si Saul. Kaya sabi ko, King Saul. Kaya sabi ko siguro, pero yun na lang yung tinignan ko. Dati akong bulag, ngayon nakakita na dahil kay Brad Eli. Kasi bro, kahit maraming katiwalaan nun sa Central, hindi ko pinapansin kasi sinabi na ng Brad Eli, diba na, huwag po tao tignan nyo yung aral sa kayong mga ngaral. Kaya ang focus ko no, kahit puro walang iya yung mga karamihan doon. At saka, fairness, during the time of Brother Eli, pagka nagsumbong ka, at tama yung tama yung outlet, yung pinagkanan mo, yung mediator. Kasi depende sa mediator eh. Pagka ginamit mong mediator si Brad Boy Di Malanta, makikinig si Brad Eli. Alam namin yun doon. Yun ang lapitan namin eh. Kasi kay Brad Boy, kahit magsumbong ka, hindi ka i-chismis na ibadiwa mo, hindi hindi ka nakapatid, di ba? Actually, Brad Ray, si Brad Islaw, mortal na kaaway din yan ni Daniel Rason. Hindi, natataka nga ako bakit siya nananatili dyan. Gusto kong i-message ko, Brad Islaw, ba't nag-i-stay ka dyan? Ako naniniwala, bro, anong pakiramdam mo? Lahat ng KNP, alam nila na bulaan niya si Daniel. Dahil lang sa pera, sa pakinabang. Kaya nanatili yung mga walang ganyan. Kasi mga tamad di ba? Mga walang trabaho, karamihan dyan Maasa lang. Kasi hindi lang naman sila binubuhay ng iglesia Asawa, pamilya, buong pamilya na Magulang, kapatid, di ba? Pagka malapit ka kay Daniel. Busog na busog ka Si Si Noli Bolero, nabalik ba yun? Po, bautisador na po uli siya, pero hindi pa po siya, ewan ko, manggagawa na po siya uli. Grabe, no? Dapat nga tiwalag yan yung pinagagawa nun, di ba? Basta, ang pakiramdam ko ngayon, basta loyal ka kay Daniel, kahit walang yakang manggagawa, okay sa kanya, no? Pero pagka hindi ka maka-Daniel Rason, kagaya po ni Brad Ato Tobias, at saka ni Brad Kandong Erese, naku, pagkakaisahan ka ng mga KNP, pagtutulong-tulungan ka, ang hindi lang nila kayang pagtulong-tulungan si Brad Josel Valyari. Tataka ako bakit nananatili pa rin si Brad Josel Hindi ba niya alam yung aral? Brad Josel, kailan ka ba lalabas? Huwag kang manatiling closet, Brad Josel Valyari. Sabi ko na, closet ka. Ramdam naman kasi na closet ka, Brad Josel. Ilabas mo na para maibsan ang mga kapatid na mga closet na kagaya mo. Mahirap maging closet, Brad Josel, alam mo yan. Mahirap magtanga-tanga ang sasabihin mo tuwing pagkakatipon, Brad Daniel, napakaganda po. Ngayon lang po namin narinig yan. Yan, isa pa yan bro, kaya ako umalis dyan. Pagkatapos yung mag-text nun, di ba, sinasabi yan ni Luz Cruz, ni Sani Cata, ni Rodel Mangiliman na, ang ganda, ngayon lang namin narinig yan. Bago, mas malawak, mas maliwanag. Di ba?
Saka bro, nagtataka rin ako isa pa, no? Isa pa bro, hinahanga ako manggagawa dyan nung araw. Si Sis Baby Jesus. Gusto ko mag-texto yan kaysa kay Daniel Rason. Oo. Napakagaling mag-texto yan, Sis Ang Baby. tawag kay Sis Baby Des, female Brad Eli Soriano. Oo, ang ganda niya magsalita, ang ganda niya magpaliwanag, hindi nakakaumay, saka hindi nakakabwisit, At di ba? saka, Nasaan na siya ngayon? nandun po sa sa High View. At Hindi, yung ano siya? Ano pa rin? Active pa rin kay Daniel? ewan ko po kung active pa po siya kay Daniel Rason, pero ano na po kasi, ako naintindihan ko si Baby Jesus, wala na po siyang mapupuntahan dahil pasyente po si Sis Baby Jesus. Sino Alam ko, mag-provide? yung yung transplant, di ba? Opo, Kinuwento naman niya. transplant po siya. Ngayon po, merong message sa akin si Sis Baby Jesus. Ano man ang mangyari sa'yo, kapatid kong minamahal, tandaan mo, mahal ka ni ate. Noong pumutok po ito, nung bagong putok itong minessage niya ako. Ano man ang mangyari, kapatid kong minamahal. Grabe, no? Ate. This is Luz. Gusto ko rin mag-text yan, pero bakit sabi ko na, wala pa ito natutunang aral kay Bradel? Ang tagal lang kasama. Mahirap po kasi ang kalagayan nila, Sis Luz. Labas Oo. na. Labas na, sabi ng Biblia yan sa Apokalipsis. Magsilap sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanya mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanya mga salot. Pinalalabas na kayo ng Panginoong Diyos. Mananatili ba kayo dyan? Ipagpapalit nyo ba ang kaligtasan sa kapirasong tinapay? O sabihin na natin sa isang truck na hamon, ipagpapalit nyo ba ang kaligtasan? Dati, di ba? Sinasabi natin sa mga kapatid, huwag nating ipagpapalit ang ating kaligtasan sa kapirasong pagkain kagaya ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain. Grabe bro, no? Grabe nangyayari niya. Pero ang titigas din ng kalooban ng mga nandyan. No? Kaya ang tawag ko sa kanila, parati kong uto-uto eh. Kasi sabi ko, bakit natitiis niyo yung ganyan? No? Ganyan leader. Sobrang paimbabaw, sobrang yabang. Parang si Kibul, pag nakikita ko yan. Bago siya umakyat sa nakikita niyo po yung niya, yung... Hindi ko pinanood. Yung nakaganyan siya, kunwari, napakabanal. Ang sarap... Hindi, bro, isa pa yon. Di ba nung panahon ni Brad Eli, ang tapang yan. Kulang na lang hamunin ng suntukan yung mga INC. Ngayon, tapos yung siya na namumuno, kasi kung ba't ganyan magsalita to, iisa tono. Hindi tumataas, hindi bumababa, malumanay. Kasi kung napaka-plastic nito, hindi to totoo kako. Hindi na po malumanay, di ba? Lumalabas yung niya. Paano ba hindi lalabas yung totoong kulay niya? Inaasar ko siya araw-araw na tingnan mo, mukha ka ng kulangot na pinisa ng nilamutak ng 10 unggoy na lasing. Hindi kasi bro, si Daniel Rason, panlupa yun eh. Panlupa. Lahat gusto niya Kasi bro, isipin minsan, dumalo ko nung nasa, sa Marulas. Brad Ray, ito pa. Kung kukwento, merong nagsabi sa akin na reliable source. Alam mo ba, noong nagpasalamat sa Singapore at saka sa Hong Kong, isinama ni Daniel Rason at ni Arlene Rason yung mga co-host sa UNTV. Ang sabi daw ni Arlene Rason, get all what you need, ay what you want. Sinama daw sila sa mall, get all what you want. All expense paid, ba? Itong pokpok na japayuking Arlene Rason na to, ang nilulustay, mga pera ng kapatiran. Kaya yung isang co-host doon, ewan ko kung isa lang yung co-host doon na, yun lang kasing alam ko. Sinabi ni Arlene Rason yun ng, get all you want. Hindi daw siya kumuha kasi ang iniisip niya, saan mo kukunin yung yung pambili? Tama. Diba? Bro, may tatanong ko sa iyo, yung dating co-host bro yung nagbabalita sa atin sa UNTV, yung maganda, yung bigla nawala. Si Angela Lagunsad. Ano pangalan? Angela Lagunsad. Oo, nasaan na yon? Umalis yun? Umalis na, pati yung asawa niyang si Diego.
Si Hindi, Jeg. matagal na yun. Matagal, oh. Hindi yun. Yung unang-unang, yung nagbabalita na may itsurang kapatid. Umalis na po yun, nag-exit na po yun. Hindi ibig sabihin, bakit siya umalis sa UNTV noon? Bigla Eh, siya nawala sa UNTV eh. Eto nga po yung Napunta po sa Channel 5 eh. Opo, eto nga po yung catch po dyan, Brad Ray. Paano ka ba naman tatagal dyan? Hindi ka naman sinasahuran ng maayos. Yung pa kaya. Sabi ko, ba't nawala? Magaling pa naman magbalita yung sis na yun. Wala silang sahod po dyan. Ang kapal ng mukha mo, Daniel Rason. Ang kapal ng mukha mo, hindi mo naman sinasahuran yung Kaya i-boycott po yung UNTV. Magpo-post ako sa mga kapatid po nating mga dyan. Gumawa po tayo ng banner. Boycott UNTV. Unang-una, dahil hindi naman po pinapasahod ni Daniel Rason yung kanilang mga empleyado. Kaya po wala pong maaapektuhan. Mga kapatid, makakatulong pa po tayo para maipasara yung TV station ni Daniel Rason na yan. I-boycott po natin yung UNTV at saka yung Wish 1075 na tingnan nyo. Hindi naman nag-boom yung Wish bus sa USA at saka sa Korea. Talagang itong Daniel Rason na to ubod lang ng yabang. Punong-puno na ng bayag. Puro pera na sa isip eh, no? Oo, puro pera nasa isip. Kaya tingnan po nyo yung mata niya. Mukhang mata ng kurap. Mata ng bisugo. Malaki ito. Diba? Si JR ba? Kasi may narinig ko si JR ba? Yung anak niya, anak ni sis, yun eh, Lea Modelo eh. Di ba? Si JR. Si JR, yung panganay. Anak ni sis Lea Modelo yun. Kapatid ni Batislao. Kilala ko yun. Ano yun? Bading ba yung bading? Di Kasi parang may narinig ako sa inyo nun eh. Di po ba yung natutulog? Na yung pong anak, yung si Ramon. Yung pinainom ng gamot, siya ba yun? Yung nagpainom ng pampatulog? Nilagyan niya ng pampatulog yung ni Ramon Espanyol. Anak ni sis Espanyol, yung dating INC? Opo, si Snedy, tsaka ni Caro. Nedy, saka yung tatay niya? Opo, ni Caro. Kilala ko yun. Kasamahan ko sa Central yun eh. Paggising niya, nakasubo na si my lollipop. Pero maganda na pang asawa nun ah. Kaya alam may anak. Estudyante nila verdad yun eh. Imported yun eh. Yung half-breed yun eh. German yung tatay. Ay, hindi. Bro, nagtataka ako sa kanila. Mahilig sila sa second hand, Manang-mana kay Daniel. Kita mo si Nino. Anak ni Danny Navales. Dalawa na anak na pangasawa. Si JR. May anak din. Mahilig sila sa second hand, bro. Di ba si Brad Elino kung manumbat, di ba? Yung si Luz Cruz. Sabi niya, ba't ako magkakagusto second hand? Kukuha. Di ba? Tapos itong favorite niyang pamangkin, second hand ang kinuha eh. Doon ako nagtataka. Sabi ko, kita mo, nung napangasawa niya, hindi na kumibot si Brad Elino tungkol sa mga second hand. Di ba? Kasi Daniel unang-una sa, di ba, tatamaan. Tama ba? Brad Ray, siguro hindi mo ako nakikita sa monitor. Nakikita kita. Nakikita mo. Ako Tumesenyas na ako. Sige ka pa na sige. Okay lang yun. Alam naman nila yun. Alam naman sa Central yun eh. Booking na booking yun. Di ba? Ayaw nila yung brand new, bro. Gusto nila yung may libre. May libreng anak. Ganun ba? Yung ba favorite nila? Doon akong tataka eh. May mga pera naman sila, no? Ano daw? Mas masarap daw yung may karanasan. Hindi. Yun nga, hindi lang karanasan. May anak na nga eh. Libre. Buy one, take two. Magaling daw mag-spaghetti pababa at pataas. Pero si EJ, maganda na pangasawa, no? Ay, yun. Maganda yung bata na yun. At saka, model lang, Pixies nung araw. At saka po, hindi po yung segunda mano. Oo, hindi, kilala ko yung batang yun. Kasi yung mga anak ko, mga ka-vibes nila yan, yung mga kabataan nung araw eh, di ba? Kasi yung anak kong isa yung pangalawa, best friend niya yun eh, ni Ann Soriano, anak ni Batislao. Yung nasa New York na. Best friend niya yun eh. Hanggang ngayon may contact sila nun. Kaya kilala ko yung mga bata na yun lahat. Si Randy Bacosa, no? Ay, ngayon ano ba yung closet pa ba yun? Si Brad Randy Bacosa ngayon kung ano nila Dan Rason at saka ni Bet Rason. Sinasabi ni ano ka ngayon? 'Di ba?
ang yabang-yabang mo dati. Sabing ganyan ni Dan Rason ba naman? Kay Brad Randy? Ano sabi ni Badrandi? Eh, walang magagawa yun kasi nakikitira siya sa apartment eh. Wala. Doon sa may Sampalo. Hindi Wala. yun nga, Tahimik naiintindihan ko si Badrandi kasi wala na siya eh. Di ba? Pinalaya sila sa building 3. Tapos tumira siya sa kapatid ni Sis Esper sa Cavite. Tapos nabaltaan ko nandiyan na sa Apalit, doon sa apartment ni Brad Ellie sa may Sampalo. Opo. Di ba? Yun. Kaya sabi ko, wala, magsisip-sip na lang to kay Daniel dahil sa pakinabang. Di ba? Nakikinabang sila eh. Ganun na nga lang. Yung anak niya, si Taba, anong pangalan? At saka si Seret? Si Seret. Hindi si Lance, kaklase rin ng anak ko yan eh. Ayun, Barkada ng pa rin, panatiko pa rin, choir member. Di ba, ka Brad, yung, National Choir. Kilala mo si Sis Beb? Opo. Yun, naging kasambahay ko yun. Opo, kasambahay niyo po siya. Ano yun, hindi pa kapatid yun, binigay sa akin nung tita niya na kalokal ko sa Marulas. Natira ng Apalit yan, dinala ko. Mabait to, sobrang bait yun. Kaya nga nung nawala na ako ng negosyo, sabi ko, sige, papakawalan na kita. Nag-national choir yun. Sabi ko, sige, diyan ka na lang. Hindi na umuwi ng Bicol. Napunta po yun kaila Buena. Ay, walang, yung si Rene Buena. Naku, banal-banayod yun, bro. Walang kwentang kapitbahay. Sip-sip yun sa mga manggagawa, sa mga mapipera dyan. Yung si Dal, yung mag-asawa na yon. Alam nila yung bro. Walang yun, bro. Hindi kami kilala nun. Ang kilala lang nun, mga taga-admin, yung mga royal family. Sobrang sip-sip yun. Saka banal-banayod yung dalawang mag-asawa na yun. Yung Rene Buena. Akala ko po banal po yung dalawang mag-asawa. Hindi, banal-banalan yun. Salbahe yun. Alam nila Brad Randy. Alam mo sa building ko, kilala yung mga yun. Hindi kami binabati no, kinakausap no. Ang gusto niyang kadikit bro, yung mga manggagawa, mga taga-admin. Kasi naging manggagawa yung anak niyang babae. Si Grace. Saka yung lalaki, di ba, nakasama sa Brazil? Si Maki. Si Maki, Nasa London na po ngayon yun. Kasi nakapangasawa siyang taga-London. Si Nicole. Mga bata pa yan, bro. 2000, kakasama pa kami. Pero hindi kami kilala niya. Walang kwentang mga kapatid yun, bro. Hindi kapatid yun. Alam na alam yun dyan. Si Macho, bro, buhay pa ba? Yung dati nag-aalaga ng baboy ni Badeli. Kadikit ko rin yun eh. Buhay pa po. Di ba napunta ng Bataan yun? Opo. Kasi inaaway nila yung anak ni Brad Robert doon sa likod. Sa likod namin. Nandoon. Buhay pa si Brad Macho. Ewan ko po. Wala naman rin din pong mapupuntahan na yung mga yon. Wala. Sayang yun mo. Kaya lang, ano na lang sila, para na lang silang tain ng pusa. Oo, siyempre wala lang si Brad Ellie. Araw. Yung umaaruga sa kanila eh. Si Brad Ellie lumilingap, di ba? Exactly. Si Daniel, wala kang asahan niya pag hindi ka magsipsip sa kanya. Sisipain ka niya siguro. Kahit magsipsip ka sa kanya, hindi ka naman din naanuhin ni Daniel Rason kung wala siya mapapakinabang sa'yo. Oo. Kaya nga sinasabi ko sa mga kapatid dito, bakit kayo gasos ng gasos, hindi kayo humingi ng tulong sa sentral, di ba? Ang dami-daming pera ng sentral, nagpapayaman lang. Wala. Mga bulag yung iba rito eh. Bulag. Totoo po yun. Naku, Brad Ray, alam ko kahit hindi inuhukay ang gabi, ay lumalalim siya. Alam ko, ano po dyan. 3:35 na rito, bro. Nakita ko si sis po ba yun yung lumabas? Oo, nagagalit. Lakso ng boses ko. Ano yun eh? Panati ko pa rin. Choir pa rin hanggang ngayon. Siya na lang naiiwan sa titira sa amin. Lahat kami wala na. Mga anak ko wala na. Sana mabuksan ng isip. Yan. Bahala na sa kanya, Diyos. Bahala na sa kanya. Tingnan po ninyo, kabaligtaran ng sa atin, yung mga Exeter. Mahal pa rin natin yung mga family member natin na nananatili pa dyan. Hindi natin sila tinuturing nakaaway. Pero ang tuto sa kanila, itakwil na tayo sa demonyo na daw. Sige bro, mamamalengke ko eh. Opo, maraming salamat, Padre Advincula.
alam ko po marami na namang makikinabang sa video na ito sa ating pong mga kapatid na nag-oobserba. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa Diyos pa rin ba kami? O pinaglololoko na lang kami ni Danya Rason?